Kung gusto mo talagang manatili sa bahay na to, magsimula ka ng magbayad ng renta, tulad ng ibang adult. Sinabi iyon ng nanay ko, malakas, direkta, sa harap ng lahat. Kakapasok ko lang noon mula sa dobleng duty sa isang pampublikong ospital sa Philippine General Hospital. Nakatali pa ang buhok ko sa maluwag na garter. Basa ang sapatos ko sa ulan. At ang mga mata ko mahapdi dahil halos 3 oras lang akong natulog. Pagpasok ko sa kusina, tambak ang hugasin. May nakabukas na school bag sa sahig. Kalat ang cereal. At ang 2 pamangkin ko, sina Enzo at Miguel, nag-aaway sa isang tablet, parang guguho na ang buong bahay. Ang ate kong si Clarissa. Nasa sofa. Ayos na ayos ang makeup. Abala sa pagre-reply sa mga kliyente niya, real estate agent sa Quezon City. Hindi man lang siya tumingin sa akin nang ituro ako ni Mama, parang ako ang problema ng pamilya. Finally, Ma, sabi ni Clarissa, walang pakialam. 28 na si Marina. Hindi siya pwedeng tumira dito ng libre habang buhay. Libre. Mas masakit pa ang salitang iyon kaysa sampal. Dahil sa loob ng 3 taon nagbayad ako, hindi lang sa pera. Sa oras. Sa pagod. Sa buhay. Ako ang nagbabantay sa mga anak ni Clarissa sa tuwing may showing siya, meeting, lunch, o gusto lang niyang magpahinga. Ako ang naghahanda ng baon. Naglalaba ng uniform. Nagdadala sa pediatrician. Bumibili ng gamot. Tumutulong sa homework. Namimili ng groceries. At nagbabayad ng bills kapag may nagsasabing babawi ako. Ako ang anak kapag kailangan nila ng pagsunod. Kapatid kapag may pabor. Tita kapag kailangan ng libreng yaya. Pero kailanman, hindi ako naging isang pagod na babae na may karapatang tumanggi. Nag-krus ng braso si Mama. Lahat dito may ambag, sabi niya. Kailangan mo ring matutong maging responsable. Responsible. Tiningnan ko ang paligid. Malagkit na sahig. Laruan kung saan-saan. Tambak na labada sa upuan, nilinis ko lahat yon kagabi, bago ako pumasok sa ospital. Pero ngayon, parang hindi ko man lang ginawa. Tumawa si Clarissa. Huwag kang magdrama, Marina. Hindi trabaho ang pagbabantay sa pamangkin. Pamilya iyan. May nabasag sa loob ko. Hindi malakas. Hindi eksena. Tahimik lang pero sapat para tumigil na ako sa pagpapaliwanag. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako umiyak. Hindi ko na binilang ang bawat oras na hindi bayad, bawat gabing puyat, bawat sakripisyo. Diretso akong naglakad papunta sa kwarto ko. Binuksan ko ang aparador. Kinuha ko ang asul na maleta, yung ilang linggo ko nang itinatago. Sumunod si Mama sa pinto. Anong ginagawa mo? Tinupi ko ang scrubs ko. Mga dokumento. Sapatos sa trabaho. At ang nag-iisang litrato ng tatay ko. Isinara ko ang maleta. Binabayaran ko kayo, sabi ko, mahina pero buo. Sa huling bagay na meron pa ako. Ang pagkawala ko. Napatalon si Clarissa mula sa sofa. Hindi ka tatagal ang 2 araw mag-isa. Kinuha ko ang susi ko. At lumabas ako nang hindi lumilingon. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon walang nagtanong kung kumain na ba ako. Kung pagod ba ako. Kung bakit nanginginig ang mga kamay ko. Pinanood lang nila akong umalis, parang sigurado silang babalik ako. Pero hindi. 1 linggo ang lumipas. Si Clarissa ang unang nag-text. Sumunod ang tawag. Hanggang sa sumigaw na siya sa kabilang linya. At nang sa wakas ay sagutin ko, nanlamig ang dugo ko sa narinig ko. Dahil ang bahay na tinitirhan ko ng libre, unti-unti nang bumabagsak. At malapit nang malaman ng ate ko, kung sino talaga ang tahimik na bumubuo sa buhay niya, nag-aalaga sa mga anak niya, at sumasalo sa lahat ng walang kapalit. 1 linggo. 7 araw lang ang lumipas pero parang gumuho na ang mundo sa kabilang linya. Marina! Nasaan ka? Sigaw agad ni Clarissa. Hindi na iyong kumpiyansang boses na sanay akong marinig. Puno na ito ng galit at takot. Tahimik lang ako. Sumagot ka, halos umiiyak na siya. Hindi na pumapasok sa school sina Enzo at Miguel. Lagi silang late, minsan hindi na nga umaalis ng bahay. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Pero hindi pa rin ako nagsalita.
At yung bahay ang gulo. Wala nang naglilinis. Wala nang naglalaba. Huminto siya sandali parang hinahabol ang hininga. Hindi ko na kaya to mag-isa. Doon ako bahagyang natawa. Hindi dahil nakakatawa. Kundi dahil doon lang niya nakita. Akala ko ba mahina kong sabi, hindi trabaho ang ginagawa ko. Tahimik. Walang sagot. Pamilya lang, di ba? Biglang nagbago ang tono niya. Hindi na matapang. Hindi na mataas. Pakiusap na. Marina, please. Umuwi ka na. Isang simpleng pangungusap pero huli na. Kahit ilang araw lang tulungan mo lang ako ayusin, ipinikit ko ang mga mata ko. Sa unang pagkakataon ako ang may kontrol. Ate, dahan-dahan kong sabi, hindi mo kailangan ng tulong. Kailangan mo ng katotohanan. Tahimik ulit ang kabilang linya. At ang katotohanan, hindi ako libreng nakatira sa bahay na yan. Ako ang dahilan kung bakit gumagana ang lahat. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Hindi na ako nanginginig. Hindi na ako natatakot. Kung gusto mong maayos ulit, magbayad ka. Parang naputol ang hininga niya. Ano? Bayaran mo ang oras ko. Bayaran mo ang pagod ko. Bayaran mo ang lahat ng taon na inakala mong wala lang. Mahabang katahimikan. Pagkatapos isang mahina, basag na boses. Magkano? Ngayon, ako na ang tumingin sa sarili ko. Sa maliit kong inuupahang kwarto. Sa tahimik na paligid. Sa unang beses na may pahinga ako. Hindi pera ang kailangan ko, sabi ko. Respeto. At hangganan. Huminga ako ng malalim. At kung hindi mo yon kayang ibigay, matututo ka. Isang mahabang iyak ang narinig ko mula sa kabilang linya. Pero hindi na ako bumalik, hindi na ako bumitaw. At sa unang pagkakataon, hindi na ako ang sumasalo sa buhay ng iba. Ako na ang bumubuo ng sarili kong buhay.